Epekto ng shear line, magpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan lalo na sa bahagi ng Southern Luzon at Bicol region. At inaasahan natin magpapatuloy yan itong maghapon pa rin. Pero mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa bahagi ng Northeastern Luzon at ng bahagi ng Visayas at Mindanao ating tatalakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, November 25, 2023. Ang oras natin, boys, from umaga ay alas 9:54 na ng umaga. Well, kasalukuyan ngayon na umuulan dyan sa bahagi ng silangan pa rin ng Quezon Province at ilang parte, lalo na sa bahagi ng Camarines Norte. At makikita natin sa ating live Doppler radars microwave imagery ang mga moderate and heavy rain showers na ito na umiiral base sa ating satellite na ginagamit ay makikita po na yung Doppler radar, yung wavelength ng Doppler radar na umaabot ng more than 50 mm ang pag-ulan ay umiiral ngayon sa bahagi pa ng Dayat Camarines Norte at ilang bahagi ng Camarines Norte dyan sa may bandang Calawag, Labo, Tangkayan at all the way sa bahagi nga po ng Naga at ilang bahagi ng Iriga at Catanduanes area. At makikita naman ninyo yung range ito na umaabot sa bahagi ng Polillo Island, ilang bahagi ng Aurora Region, Quezon Province, hanggang dyan sa may bandang Kasiguran, Aurora. Siyempre, meron din sa bahagi pa rin ng bandang Iligan, hindi lang medyo umaabot ang range ng Doppler radar, pero expected natin na aabot yan base sa nakikita natin sa ating Himawari 8 satellite imagery. At kung makikita nito ay dito sa ibaba ay makikita natin yung malawakan na ito ng moderate and heavy rain showers na umaabot ng lagpas 30 mm ang mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa bahagi ng Southern Luzon, typically ang Camarines Norte o ilang bahagi ng Bicol region. Kaya inaasahan na magiging maulap ang bahagi ng Calabarzon at ilang parte dito sa bahagi ng NCR at ilang bahagi ng Central Luzon, epekto ng malawakan na ito na range ng broad ng shear line. Sa ating current conditions, overcast ang asahan natin ngayon, gloomy, klaro at mostly cloudy. Ang iiral sa amin dito sa Caloocan City, ilang parte ng Metro Manila at kita naman sa ating live CCTV snapshots. Mula pa kagabi ay nagiging maulap ang himpapawari natin. So mukhang bad news sa mga stargazers natin sa Metro Manila. Mukhang malabo natin makikita yung conjunction ng Moon at Jupiter mamayang gabi. Well, hopefully magkaroon pa rin ng pagkakataon na magkaroon ng maliwalas na impapawarin para man lang masilayan ng mga stargazers natin sa Metro Manila. Pero siyempre sa ibang bahagi ng bansa na hindi naman umaabot ang parte ng shear line, pagkakataon ninyong makunan ito mamayang gabi. Then magkakaroon nga po ng astronomical event na magkakaroon ng conjunction o halos pagtabi ng dalawang planet Jupiter at ng buwan o ng ating moon. Sa ating lowest temperature na natala kaninang 4:54 AM, nakapagtala pa rin kami ng constant na lowest temperature of 26.4 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng medyo malinsangan pa rin na 32.5 degrees Celsius kahapon ito ng umaga, 11:05 AM. Ibig sabihin medyo mataas-taas pa rin ang ating heat index na mabot ng 41.9 degrees Celsius ang heat index since kahapon. However, kung tatabi natin sa iba't ibang weather station, sa heat index ni Pag-asa, ay umabot sa maximum of 43 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index sa kanila sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula dyan sa Ibasan Bales, San Jose Occidental Mindoro, Puerto Princesa sa Palawan, Legazpi City, at dyan sa bahagi ng yun lang hanggang Legazpi City lamang ang pinakamataas na nasa 43 degrees Celsius. And the rest ay mabababa na po na nasa 42 degrees Celsius pababa. Ibig sabihin halos sa pumapangalawa lamang kami pero halos pumapangalawa o pumapangatlo lamang ako dahil nasa 41.9 degrees Celsius lamang ang maximum heat index namin sa Caloocan. So halos pumapangatlo lamang kami sa may pinakamataas na heat index kahapon. Pero sa ating P6 streams and past 24 hours, nanguna naman sa pinakamalinsangang temperatura ang San Jose sa may Mindoro na umabot ng 36 degrees Celsius. Ang tinding alinsangan sa kanila.
Sa Baguio City naman, bumababa muli ang kanilang temperatura na bahagya at 16 degrees Celsius na pinakamababang temperatura sa Baguio City. Hindi gaya kahapon na nasa 17 degrees Celsius. Sa Inulan naman, ng Dayat Camarines Norte ay umabot sa 81 mm ang total rainfall at expected na tataas yan ngayong araw dahil tuloy-tuloy pa rin ang mga pag-ulan sa bahagi ng yan ng Bicol Region, especially dyan sa bandang Quezon Province at Camarines Norte area. Medyo drier dito sa amin sa Caloocan, umabot ng 68% yung ating outside humidity. So medyo drier despite na magiging maulap po Pero paminente, medyo tataas yan maya-maya. Depende sa magiging daloy ng water vapor o saturation ng water vapor maya-maya. So expected maghapon ay aabot yan ng more than 75%. Sa ngayon, medyo drier tayo ngayong umaga at 68%. At walang pagbabago since last hour. At mataas ang ating atmospheric pressure dito sa Metro Manila at 1,013 hectopascals. And steady ito since last hour. Sa ating high tide yung low tide status may 3 hours muli and 27 minutes para mag low tide. So bahagyang tiyagain na po natin na makapag-harvest ngayon sa Pangpang na Manila Bay. Dahil maya-maya sa loob ng 3 oras medyo lalayo-layo muli kayo sa may West Philippine Sea dahil ito ay bababa na naman makalipas mga mahigit 2 oras pa. Sa ngayon medyo malalim-lalim pa yan. So kung kaya pang makapag-harvest ay simula na po ngayong umaga dahil mga bandang tanghali mukhang mababaw na naman dyan sa Manila Bay, sa Pampang. So medyo layo-layo na po kayo sa West Philippine Sea. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:02 AM at tinasang lulubog muli itong mamayang hapon at 5:24 PM. By the way, mga bandang alas 5:16 ng hapon, magsisimula ang close conjunction ng Moon at Jupiter. So, ang pinaka-highest, closest peak nila mamayang mga 9 PM po. So, hopefully, magiging maliwalas ang himpapawid natin mamaya para makapag-set up tayo kahit papano ng ating telescope para makunan man lang natin. Well, titingnan natin, hopefully, hindi magiging mostly cloudy mamayang gabi. Sa ating buwan naman, 90% na po ang illuminated. So, maliwanag na to dahil halos 93% na po yung pagiging waxing gibbous nito ay sisikat mamayang hapon at 3:38 PM at lulubog naman ito kinabukasan na ng madaling araw at 4:36 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong Sabado hanggang bukas na to ng Linggo, magiging partly cloudy to mostly cloudy ang ating maghapon Chance na pag-ulan natin, 57% chance. Typically, mga light rain showers ito or drizzle. Expected yan. Bukas, ganun din magiging partly cloudy magiging maghapon at bahagyang mababa ang chance na pag-ulan bukas na nasa 38% daw ang forecast nito. In today, highest and lowest temperature expected natin ay nasa highest of 31 degrees Celsius ang pinakamataas at ang pinaka-lowest expected na temperature naglalaro sa 25 to 26 degrees Celsius. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery at makikita natin yung broad shear line na ito. Wala dito sa pinaka-extreme ng Luzon, yung pinaka-max edge, pero yung broad edge ng water vapor na resulta ng shear line ay nandito naman sa bahagi ng Southern Luzon, so ay gandang Bicol region at yung pakita na yan ng concentration ng shear line na nagpapaulan ngayon dito sa bahagi ng Southern Luzon at ilang parte ng Bicol region ay iiral ngayong araw, so magdala ng pananggalang sa ulan lalo na sa mga taga Bicol region dahil halos ang buong parte ng Bicol region ang mas naksa concentration ng water vapor na may dalang pag-ulan at may mga pagtulog at pagkilat sa area niyan. So nabanggit ko na nga kanina sa Doppler radar microwave imagery ang bahagi ng Camarines Norte hanggang dyan sa bahagi ng Iriga, Legazpi at ilang parte ng Catanduanes at Camarines Sur ay magiging maulan po at probably ay yung ating heavy rain potential kapag babasehan natin ay mataas po ang heavy rain potential dyan sa bahagi ng Camarines Norte at ilang bahagi ng Atimonan, Quezon and the areas of Quezon Province. Kabilang na ang Polillo Islands and the rest ng Baler Aurora nitong maghapon. So magiging maulap po, maging ng bahagi ng Calabarzon sa may Laguna, Batangas area. Siyempre hindi na rin lusot ang parte ng NCR dahil yung edge ng shear line ay nagpapang-abot sa may bahagi ng NCR at ilang parte ng Bulacan at dyan sa bahagi nga po ng Quezon Province. However, sa bahagi ng hilagang parte ng Luzon na mula Central Luzon, Zambales,
Dagupan at ilang buong bahagi ng Pangasinan, lalo na sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon, magiging maaliwalas po ang hipaporin so far dahil nagkakaroon ng pagharang sa most of cloudiness na nagkakaroon ng shadowing. Sa may silangang bahagi ng Northern Luzon, magiging partly cloudy lamang. So, magiging mas maaraw ang bahagi ng yan at dahil sa umiiral na amihan natin sa extreme Northern Luzon, magiging malamig ang temperatura pa rin dyan despite na may mga partly cloudy ang iiral mga folks. Gaya pa rin mga nakarang araw, magiging cold breeze ang magiging hangin dyan. So, expected na medyo mataas pa rin ang pag-alon dyan sa sea borders natin ng Batanes Group of Islands at buong bahagi ng Northern Luzon at eastern part ng Luzon. Mapa-west o east man yan sa Northern Luzon. Dyan sa seaboard natin, medyo restrained pa rin sa mga mangingisda natin dahil aabot pa rin ng 1.25 meters pataas ang expected na pag-alon dyan. Pero dito sa bahagi ng bandang Bulacan at Metro Manila nga po, kung babalikan natin, magiging maulap pa rin at expected ang mga ilang light rain showers and drizzle rains. Except nga po sa bahagi nga po ng Bicol Region at pagitan ng Quezon Province, magiging mas maulan po yan, extended ng Mindoro, Oriental at Occidental, all the way hanggang sa may West Philippine Sea, sa may bandang Palawan area. So magiging maulan po ang baybayin na yan hanggang Calayan Island. So ingat po sa mga potential heavy rain showers, lalo na sa mga mangingisda natin na lumalayag dyan sa may West Philippine Sea, dyan sa seaboards ng Palawan at Puerto Princesa. Ingat na lamang po at kung maaari sa mga maliliit, restrain na lamang po muna dahil medyo delikado. Sa may bukod sa buong Southern Luzon, mula dyan sa may bandang Burias Island sa Romblon at Masbate na magiging maulap din at magkakaroon ng mga cluster ng mga pag-ulan, ay ang buong bahagi ng Visayas area ay despite na may mga partly cloudy ang iiral mula sa may Panay Island, Negros Region at Central Visayas at Samar Region, maliban na lamang sa ilang bahagi ng Northern Samar, dyan sa may bandang Katarman, magiging maulap at magiging maulan pa rin dyan So magdala po ng pananggalang sa ulan, despite na magkakaroon ng pagsulpot-sulpot ng tinding sikat ng araw. And the rest ng Leyte ay magiging katamtaman po ang lagay ng panahon. Expected din ang mga biglaang partly cloudy to mostly cloudy, lalo na ditong mamayang maghapon. Depende sa magiging galaw ng broad sea line na ito. Yan, yung kaulapan na yan, yung broad sea line na yan. Actually kasi yung sea line na pamapagitan ay nandito sa may extreme Northern Luzon. Ang natataon lamang na malakas po ang daloy ng ating northeasterlies, yung water vapor dito sa karagatan ay nag-i-engulf tapos dumadaloy rin pababa. Ang tendency, yung kaulapan dito po naiipon. Kaya kung titingnan ninyo, ay nandito ang shear line. Kung titingnan mo, isipin mo nandito yung sea line. Yan. Pero yun yung extension dahil ito nga po yung pinaka-edge ng sea line sa taas, sa may extreme Northern Luzon. Ebidensya, ito po base sa ating water vapor surface. At kung titingnan natin sa water surface, yung pinaka-shear line talaga ay nandito sa may bandang extreme Northern Luzon. Ayan o. Yan, yung pinaka-broad, yung pinaka-main shear line. Ang nangyayari lang dahil malakas po ang ating amihan sa itaas, yung water vapor na nakikreate ng shear line dito sa may taas ay bumababa, kumikilos pa southwest. Yan. Yan. Kaya kung makikita niyo yung galaw ng ulap, ay pa southwest po ang galaw niya. So dahil nagpa southwest ang galaw ng ulap at sumasalubong sa ating stellis, nagkakaroon ng high concentration ng kaulapan dyan na mas tumataas ang water vapor. Kaya kung titingnan ninyo, ay mas maulan ang parte na ito ng Southern Luzon. Kaya kung titingnan ninyo ay mas maulap ang parte na ito, yung singaw na naidudulot nitong malakas na daloy na itutulak ng ating amihan at sumasalubong the same time ng ating mainit na hangin sa dagat Pasipiko. Kaya ang resulta ay isang broad shear line na ito na may dadadalang malakasang pag-ulan. So yun po para hindi tayo malito kasi bakit sa water vapor nandito yung pinaka-shear line. Yan. Yung broad shear line na dulot po ng daloy ng kaulapan ay nandito sa may bandang Southern Luzon, which is nagko-concentration yung kaulapan na nagdudulot nga po ng pag-ulan sa bahagi ng Bicol Region at ilang parte ng Southern Luzon. So yun po ang malinaw dyan mga folks. Makikita niyo naman yung daloy ng ating water vapor. Ayan, nag-evaporate siya tapos yung ulap niya sa impapawid, kumikilos ito pa southwest. So, yung nadadaanan niya, bahagi ng Southern Luzon. Kaya inuulan ngayon dyan dahil nga po sa highly concentrated na saturation ng water vapor. Dahil nga po sa shear line din sa may bandang extreme Northern Luzon.
So, yun po ang malinaw dyan ha. So, mula sa may bandang Visayas area, magiging maulap din at isolated rin showers. Pero pagdating sa bahagi ng Mindanao, magiging maulap din pero mas mataas po ang humid sa area na yan ha. Lalo na sa may bandang Zamboanga Peninsula. Kung sisilipin natin gamit ang Himawari 8, ay makikita po na katamtaman lamang ang lagay ng himpapawid dyan. Kaya mas magiging maalinsangan po ang expected natin dyan. At asahan din ang mga partly cloudy, lalo na sa bahagi ng Zamboanga Peninsula at sa isla ng Basilan at Hulu-Sulu na magkakaroon ng mga kalat-kalat at pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. Kaya ingat po sa mga potensyal ng biglang babahain kung sakaling biglang magkaroon ng heavy rain showers, lalo na sa isla ng Hulua at Sulu area. Pero the rest ng Northern Mindanao, bukod sa magiging katamtaman partly cloudy, may mga isolated din. Naka-forecast din kasi dyan na mga naglalaro sa mga 44% chance na uulanin around the Northern Mindanao area. Well, hindi naman din nagtatagal o pasulpot-sulpot lang ang mga pagbugso ng ulan, lalo na sa may bandang Surigao del Norte at in the rest ng Agusan del Norte. Pero the rest ng Bukidnon at ilang areas ng Sorsogon at BARMM region ay magiging maulap din at mataas din ang humid. So, makakaramdam kayo ng medyo maalinsangang temperatura despite na magkakaroon kayo ng mga ilang partly cloudy. Magiging isolated rain showers din ang bahagi ng Sorsogon area, especially dyan sa bahagi ng General Santos City at Sarangani at dyan sa bahagi ng Davao Region, especially sa may bandang Compostela Valley at Eastern Mindanao area sa may bandang Bislig hanggang Inatuan. Typically, mga mamayang hapon, naglalaro sa 44 to 55% na tsansa na uulanin according sa forecast. So, despite na magiging katamtaman ang lagay ng panahon sa Mindanao, ay magiging malinsangan pa rin at humid at isolated rain showers pa rin, lalo na sa hapon sa gabi, maging ng madaling araw. Well, meron ba tayong mamamataan na after more than 3 days na wala tayong namataang bagyo? Well, so far wala pa naman, pero dito sa may bandang Mid-Pacific, merong anomaling namumuo dito sa may bandang halos malapit sa may bandang Marshall Islands. So, titingnan natin. Halos Mid-Pacific na kasi ito. So, napakalayo naman ito sa silangan ng bansa. However, pasok kasi ito sa ating West Pacific Basin. So, maaaring pumasok pa rin ito sa 90W just in case. So, titingnan natin kung magkaroon ito ng inverse formation. Dahil so far, nasa 10 to 20% parang yung kanyang tsansa na maging isang inverse. So, sa susunod na 24 oras, tingnan natin kung tataas ito. Maging sa kanyang anomaly ay nasa around 20% ito. So, titingnan natin kung papasok ito pa rin sa ating West Pacific Basin Code. Pero yung kanyang climate TCFP niya ay talagang mababa at konti na lamang talaga o napakaliit na po ng tsansa nito na magkaroon tayo ng anumang sama ng panahon sa silangan ng bansa sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero hindi pa rin natin nirulod out ang tsansa dahil according sa Global Tropics Hazard, sa 3rd week daw or by 1st week ng December, meron daw potentially na at least 20% na may potentially para na may mabubuo malapit sa border ng PAR o sa loob ng ating PAR na magkaroon daw ng tsansa ng mabubuong low pressure area. Between ito ng December 6 to December 12, 2023, so titingnan na lang natin. Malalaman natin itong katapusan na po by next weekdays. So, weekend na po ngayon, Sabado. So, these weekdays, bago mag-30, so titingnan natin kung magkakaroon pa ng changes yung forecast na yan at kung magkakaroon ng development sa ating tropical cyclone assessment monitoring, lalo na sa ating ginagamit na West Pacific Basin tropical cyclone formation prediction. Sa ating global spectral model ay so far wala at negative pa rin talaga. Mayroon tayong asahang tropical wave. Typically, mga shear lines lamang ang makikita natin dito, especially sa may bandang South Luzon at typically mga pag-ulan pa rin. At wala naman tayo maikokomento, maging sa ating computer models na wala namang so far na pinapakita. So, gaya ng ating sinasabi, i-extend ito ng more than 1 week na wala tayong i-expect na magiging sama ng panahon o anumang tropical wave na mabubuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At dahil sa dulot ng broad shear line natin, lalo na sa bandang South Luzon at Bicol Region, ay nakataas pa rin ang General Flood Advisory and Warnings mula sa bahagi ng Quezon Province at ilang bahagi ng Laguna,
lalo na sa San Pablo or ilang parte ng Calabarzon pa rin. At sa Quezon Province, mula Lucena City hanggang Gumaca na po yan. Siyempre, damay na ang bahagi ng Camarines Norte at Camarines Sur, Naga hanggang dyan sa may bandang Iriga. Sa Sorsogon naman, ang buong Irosin, sa buong Sorsogon area, nakataas din daw sa red possible flood warnings, maging ng isla ng Marinduque at dyan sa bahagi ng Negros Oriental area. Yan o, yung Negros Oriental area. Yan ang so far na nakataas according sa General Flood Advisory Warnings mula sa data feed ni Pag-asa. Halos mawala namang nakataas na potentially na flood ang bahagi ng Sama Region mula Katarman hanggang dyan sa may bahagi ng Gian Eastern Sama. Pero wag nating i-rule out na magkakaroon pa rin ng mga pag-ulan dyan lalo na sa hapon maging sa gabi, especially ng mga taga-Katarman. So, watch out na lamang po mga folks ang itong maghapon. Pero hindi na to aasahan na gaya ng mga nakarang araw na napakalakas nagkaroon ng torrential rains dyan sa Katarman Northern Samar. Then bahagyang umiiral po ang concentration ng pag-ulan dito sa bahagi ng Bicol Region at ilang parte ng Southern Luzon dyan sa bahagi ng Oriental Mindoro at Marinduque area. At narito naman ang ating 3-day weather forecast para sa araw ng Sabado, November 25, 2023. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, November 25, 2023. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa may mga detalye na gusto niyo malaman ngayong weekend, lalo na sa lagay ng mga inuulan dyan sa may Bicol Region at bandang Southern Luzon, especially dyan sa bandang Camarines Norte at Camarines Sur. At sa mga lagay ng ating panahon dito sa Metro Manila, lalo na sa Caloocan City, sa mga kababayan ko, lalo na makikita ninyo sa real time ng event sa aking weather station at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.